Alam mo partner, natutuwa po tayo na mabilis po ang pagpapasa nila pero hindi po tayo natutuwa dahil sa pagbubulgar ni kala natin malinis na tong budget na to, di ba? Oo. Dahil ang laking usapin po ng mga insertion, ang laking usapin po ng budget ng 2025 ay ang sabi nga ng marami, pinaka-corrupt na budget, partner. Tapos ngayon 2026, mukhang naulit pa, hindi pa rin nila, ayun yung problema partner eh. Mhm. Pinagbibintangan na nga itong budget natin ngayon na meron pa ring mga insertion pero tila walang may gustong mag-imbestiga partner. Mhm. Kasi pinasa nila na may question yung batang-batang si Congressman Lebiste, no? Kino-question niya, sabi niya, punong-puno pa rin ng insertion itong 2026 budget partner. Kaya nakakaduda po to, bakit hindi po natalakay. Isa pa partner, sana po ay matupad kasi ngayon pa lang may nagsasabi na marami raw pong kumukontra sa mga mambabatas ng BICAM live partner. Partner, BIMR. Yun nga no mga kapartner, yung doon ako dudugtong sa sinasabi ni partner Buds na yung live ng BICAM. Ito ba ay magkakaroon ng live no? BICAM kasi mga partner, alam naman po natin kamukha nito ngayong nitong nakaraang mga pondo na question na nga sa Korte Suprema. Nagkaroon po ito ng mga matitinding anomaly, no? Hindi doon sa lower house at saka sa upper house which is ng Senado. Kundi doon po ito nagkaroon ng anomaly sa BICAM kasi nga pinag-usapan ito ng publiko, pinagdebatihan ito ng 3 beses sa lower house, sa upper house, 3 beses din. Pagkatapos, doon lang pala sa BICAM, pag-uusapan lang ng 7 senador, 7 congressman, mawawala na kaagad yung publicity nung ginawa no paghihirap ng dalawang kapulungan ng Senado at Kongreso. And then pagdating po dito pa, ito pang malupit mga kapartner kasi marami po tayong napakinggan at napanood, mayroon pa palang tinatawag na small committee. Gaano kapangyarihan itong mga ito na BICAM at saka small committee at bakit hindi nila ito maipakita sa taong bayan? Ano ba ang itinatago nitong BICAM at nitong small committee? At dahil dito na mabilis nilang naipasa, nangyari ba rin kaya yung ginawa ng small committee at ng BICAM noon na itinago nila, nangyari din kaya dito ngayon sa 2026 budget mga kapartner? Kaya nga partner, dahil dyan sa issue ng live stream ang BICAM partner, mukhang nagkaroon ng problema ngayon ang Senado at Kongreso. Dahil ang Senado gusto ng live stream. Meron namang kumukontra doon sa Kongreso. Ang sabi ng Senado partner kay Senate President Tito Soto, ayaw niyang payagan ang BICAM kung hindi ito i-live stream. Ayon sa kanya, sinabi rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos na dati na dapat transparent ang proseso at gusto nila makita ng publiko kung sino ang naglalagay ng mga budget insertion at magkano. At kinontra po ito ng Kongreso. Ayon kay Representative Micaela Swanseng, chairperson ng Appropriation Committee, ito yung dating hawak ni Saldico. Buo ang suporta ng Kamara sa pag-livestream ng BICAM deliberation para sa 2026 national budget. Sinabi niya ito matapos ang pahayag ni Senator Erwin Tolpo na may ilang miyembro raw ng House na tumututol sa livestream. Partner, ito ang tanong partner, naniniwala ba kayo na hindi magkakaroon ng insertion sa 2026 budget kung naka-livestream ang BICAM partner Badong? Alam mo partner, mga politiko yung mga yan eh. Mahihain din yan. Pero nakita na po natin sa kahit naka-live po, yung sa mga Tricom, Quadcom, kung gaano po, excuse the term kung gaano po kawalang hiya yung ibang mga congressman natin partner, di ba? Yung mga sabihan ba naman yung Vice President na pusit? Sabihan ba naman yung sigawan ba naman yung Vice President? Kita po yan sa live stream. Siguro ayaw nilang ayaw po, lalo na tong BICAM partner kasi dito pinapasok yung mga gusto nilang nakawin. Partner, tandaan natin yung sinabi ng mga engineer sa Bulacan. Lahat ng may insertion, lahat ng proponent, mayroong porsyento. Walang sinabi partner na
merong nag-proponent na hindi tumanggap. Sinabi lahat. Kaya partner, diyan papasok yan eh. Sino-sino yung mga pagka hindi kasi live, hindi natin makikita at walang aamin sa kanila kung sino yung mga nagpasok ng mga insertion na yan, partner. Kaya makikita po diyan sa mga pag nag-live po yung Bicam kung gaano kagarapal, kung gaano kamukhang pera itong mga mambabatas pala natin, partner. Partner, pwede rin naman mambubutas. Nabubutas yung upuan. Ay, hindi naman si Lito Lapid. Hindi ako nagparinig kaya binono ha. Hindi po kasi nagkakamali po kayo kay Lito Lapid. Siya lang po ang tanging committee chairman na nakatupad. Correct. 100%. Anong komite? Committee de Silencio. Partner VMR. Huwag yung inaasar-asar si Pinono. Sumasagot na siya ngayon. Nagigising na. Malapit na ba eleksyon? Bakit sumasagot na? Mamaya, magulat tayo. Ha? Mamaya, gawin pang presidente ni BBM yan. Sino president yan? Bakit kanyo? Baka sa kaapin natin kay Lito Lapid, biglang tumakbong vice president yan. Manalo pa yan. Kasi partner, maglalaban yung mga mahusay sa taas. president eh. Libre yung vice president. Dito na lang ako, tahimik lang. Partner VMR. Ayun. Ang isa pa sa nakikita ko dito, kasi mayroon ditong laging nire-raise si Senator Marcolita, yung alam niyo yung partner, yung ating budget ay malaki ang deficit, no? Malaki yung ating uutangin kaysa doon sa ating kinikita. So, diyan ba sa naipasang budget na ito na-resolve na 'yan? Kasi ang nangyayari kung hindi yan na-resolve, mga kapartner, imbes na maunti-unting mabawasan at lumiit ang ating utang, ay patuloy pa rin po itong lalaki at ang magsasuffer po nito hindi po yung mga nakaupo ngayon, kundi yung mga darating at susunod na henerasyon, mga kapartner. Tama ka dyan, partner. Bago po natin natalakayin yung breaking news, may breaking news po tayo, dalawa. Paano naman ang inyong masasabi dito? Kasi si Senator Jinggoy Estrada, kasama po to sa Bicameral Committee, ay nag-withdraw na po mula sa pagiging miyembro ng Bicameral Conference Committee na siyang gagawa ng huling version sa 6.793 trillion national budget. Partner Badong, bakit nag-withdraw itong Senator Jinggoy? Alam mo naman, involved siya ngayon sa usapin ng budget, di ba? Involved siya sa usapin ng flood control. Siya yung isa sa mga gustong ipahuli ng ombudsman. Yan yung sinasabi na wag daw payagan ni SP, Senate President Tito Soto, na makapagbiyahe ang isang senador. Mukhang yan yung binabanggit na wag pababihin si Senator Jinggoy Estrada. Kaya ako naman natutuwa, partner, kasi tinignan ko yung composition Yung minority, kasi may majority minority yan wala ron, yan nga, dahil si Senator Bato, tsaka si Jinggoy yata yung part ng minority doon. Kasama yun. Wala si Marcoleta. Sabi ko, kinakailangan may pasok dyan. Tama po. Palitan na lang po ni Marcoleta, Senator Marcoleta, itong si Jinggoy or si Senator Bato. Kasi hindi naman magpapakita si Senator Bato, partner. Pwedeng ipalit rin si Marcoleta at Senator Cayetano sa dalawang hindi makapag-perform sa Bicam. Correct. Partner, kasi magaling magsuri yung dalawa na yan. Tsaka parehong mga abogado. Ayun. At si Marcoleta, partner, hindi siya abogado na politika, no? Abogado siya na talagang, anong tawag doon? Yung sa mga... parang kung ano yung batas, yung talaga. Hindi, yung sa, ano muna siya naging, sa economics din Kaya talagang bagay na bagay. Parang anong kurso yun, partner? CPA. Parang gano'n. Economics? Auditor yata siya. Dati. Hindi ko lang masyado matiyak. Partner BMR. Oo, no. Siguro yun nga yung ginagawa rito ni Jinggoy, parang maiwasan na lang yung masabihan na naman siya, o kaya alam niyo, partner, kasi
parang talamak na kasi itong administrasyon na ito na para bagang bibigyan ka ng balang araw maaaring gamitin laban sa iyo. Ayun, tama yan, partner. Tanim. Yun yung yun tanim, yan tama. Parang nagtatanim sila para balang araw pagka ikaw pumiyok o nag-iba ka ng disposisyon sa buhay, mayroon silang nakahanda ngayon na bala laban sa iyo. Yun yung ginawa nila rito mga kapartner. At ang pinaka-famous dito, ito ngang ipinilit nila kay Vice President Inday Sara Duterte na 125 million na hanggang ngayon hindi sila makamove on dito. Na kung titingnan mo mga partner, ang mga nagsulong nito, yung mga naunang nagsulong nito ay mga naglalabasan na yung mga baho na ngayon, ano? So dito makikita natin na kung sino man ang malalagay diyan sa BICAM, it's either po pwede nilang magkaroon or mataniman na naman nila ng bala para pagdating ng araw magagamit laban sa kanila. Partner, tingnan nyo ang nangyari kasi dito, mayroon silang mga pronouncement nitong nagkainitan na nga, nagkalabasan na nga tungkol dito sa pangyayaring ito. Ang isa sa mga pamuso ditong narinig natin kay Martin, iniiwas niya kanya sarili dito nga po sa dito sa corruption dahil ang sinasabi niya, hindi naman ako member sa BICAM, Iyon. mga kapartner. Mhm. At dahil dyan, partner, may komento po yung mga nanonood sa atin. Unknown TGY 1519, connect po ang 2026 budget sa VP impeachment, Constitution change, 2028 election at iba pa. Tama rin kasi nasabi rin ni Vice President Inday Sara kamakailan na yung impeachment laban sa kanya ay nakasama yung gastos. Racket, sabi ni BP Sara, racket. Correct ka dyan mga kapartner.